Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 105 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy o panghuling series ng about Navigating the Unknown. At ang topic po natin ngayong araw, November 10, 2024 ay Be at the Center of God's Will. At ang scripture po natin ngayong araw ay Genesis 12 verse 1 to 2. The Lord has said to Abraham, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing." Sa Tagalog naman po, sinabi ng Panginoon kay Abraham, "Umalis ka sa inyong lupain, sa inyong mga kamag-anak, sa bahay ng inyong ama at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa inyo. Gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagmamalain, gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala." Teaching number 1, being at the center of God's will doesn't mean having complete knowledge. Sabi po dito na hindi mahalaga yung mga bagay na hindi mo pa alam. Yung katulad po kinabukasan, hindi mo pa alam yung mangyayari at sa susunod pa at sa susunod pang taon o henerasyon. Ang mahalaga ay alam mo kung nasaan ka ngayon at ayun po ay yung nasa sentro tayo o ng ating Panginoong Diyos or nasa center tayo ng God's will. Kahit hindi po natin alam or wala po tayong having complete knowledge. Basta ang alam po natin ay nasa center tayo ng God's will. And teaching number 2, being at the center of God's will requires faithful obedience. Sabi po dito na pag tayo po ay nasa center ng God's will, or mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay dapat or require po na maging faithful obedience. Magkaroon tayo ng ugaling faithful obedience. Like, kapag po nakakaranas tayo ng ups and downs o challenges sa buhay natin, importante pa rin po na dapat na meron tayong faithful obedience o pagsunod sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, being at the center of God's will leads to the center of God's blessing. Sabi naman po dito na kapag po tayo ay nasa sentro ng ating Panginoong Diyos o yung mga kautusan niya po, ay mag-lead to sa atin kapag po sinunod natin to at naniwala at nagtiwala tayo sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, ay mag-lead po ito na tayo po ay magiging sentro ng puro blessing ng ating Panginoon Diyos. Kapag po tayo ay naniwala, nagtiwala at patuloy na sumunod sa ating Panginoong Diyos, magkakaroon tayo ng maraming blessing from our God. And application number 1, navigate the unknown with full trust in God. Sabi naman po dito na yung mga hindi po natin alam, yung mga hindi pa po natin alam sa susunod pa pong taon at yung mga iba po pong malalalim na hindi natin alam, i-apply po natin sa sarili natin na magkaroon po tayo ng full trust in God sa mga decision na gagawin sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kahit hindi po natin alam yung mangyayari doon sa mga decision or God's will ng ating Panginoong Diyos. Dahil kapag po ang ating Panginoong Diyos po ang nag-decision, talaga pong ito ay success. And application number 2, obey faithfully to stay at the center of God's will. Sabi naman po dito na i-apply po natin sa sarili natin na sumunod tayo ng faithfully at magstay or manatili tayo sa sentro ng God's will. Like, pag sumunod po tayo sa mga kautusan ng ating Panginoong Diyos, kailangan po na sumunod tayo with faithfully at stay still na sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. And application number 3, remain in the center of God's blessings. Sabi naman po dito na
patuloy po tayo or mag-stay po tayo, mag-remain po tayo in God's will, in the center of God's blessings. Na kahit ano pang tukso ang dumating, dapat mag-stay pa rin tayo o maging remain pa rin po tayo sa God's blessings. And discussion, how can we faithfully obey God when we don't fully understand His plan? Sabi naman po dito na tayo po ay sumunod, maging faithfully obey sa ating Panginoong Diyos kahit na po na wala tayong alam doon sa mga plan ng ating Panginoong Diyos or hindi po natin ito fully understand yung plan niya po. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.